you for the new life. Oh, pinupuri ka namin. Oh, we fill with joy. We rejoice in your presence, Lord. Psalm 68 verse 4 says, sing praises to God and to His name. Sing loud praises to Him who writes them loud. His name is the Lord. Rejoice in His presence. Let us fill with joy and sing to Him. I've been washed in the water, washed in the blood. I've been good at Him. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, because of you. Oh, hallelujah. I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was filled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome. Your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, I sing. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, because of you. I've been washed. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, because of you. Oh, hallelujah. Let's clap our hands for the Lord and sing. 'Cause you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. And you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. You took away, and you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. And you took away, and you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Here I come. You took, and you took away my shame. Oh, you ran it, and you nailed it to the cross. You nailed it
You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on the grave that I once lived in. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. Again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on a grave that I once lived in. Again and again and again and again, you rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to say. Now I'm dancing on a grave that I once lived in. Goodbye, yesterday. I'm living in the light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. Praise the Lord, I've been born again. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah, oh God, you are so good. We are made for worship, to worship you, to bless your name, oh, for your praise. Hallelujah. Let's sing. I abandon every
to bless your name. Oh God, we worship you, Lord. You are enthroned above the heaven, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory. The angels crying holy all surround you. Forever you will stay. Your kingdom has no end. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. You are loving beyond measure. Your presence is a treasure. Yes, God. I am seeking. You are the all-consuming fire. I am your desire, and you are mine forever. Forever you will stand. You will stand. Your kingdom has no end. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love for you. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Let's sing. Oh, holy God, sing to the Lord. Oh, we praise you. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Come on, let us pour out all our praise, all our worship to Him. Give thanks to Him kung ano man ang pinagdaanan mo, mahirap man, masaya man, successful man, dumaan ka man sa problema. Oh, praise the Lord. We are amazed in you. Oh, we love your power, your almightiness in our lives. Oh, we love you, Lord. Oh, we love you, Lord. We are amazed in you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, you never fails. You never ceases to amaze us. You are faithful, God. Thank you for bringing us together in this place to be
refresh, to find rest, and to learn from you, and to receive power from you, Holy Spirit. We are ready for more. In Jesus' name. Everyone say, palapan po natin ang Panginoon. Our prayer passage is in Psalm 69 in ESV. Basahin po natin. Sabi po dito, "Save me, O God, for the waters have come up to my neck. I sink in deep mire where there is no foothold. I have come into deep waters and the flood sweeps over me." Of course, this is poetic Hebrew poetry. This is not literal. Pero ay katulad po ito ng mga ilan sa atin na napakaraming pagsubok. Kung naranasan nyo na po na bahain, kapag nasa, ang tawag nito, ankle pa lang or bukong-bukong ng paa natin, anong pakiramdam? Parang, konti lang, maliit lang. Pag umangat po yung tubig sa tuhod natin, anong pakiramdam natin? Nafe-feel ko na the water is rising. Sabi dito ni David, "The waters have come up to my neck." Ano sabi niya? "I sink in deep mire where there is no foothold." And then, ang pakiramdam daw niya sa pagsubok na ito, wala siyang, wala po siyang mapanghawakan, wala siyang matutungtungan. Alam mo, kapag tumataas ang tubig, gusto mo may matungtungan ka, lalo na hindi ka marunong mag-swimming. Sino rito hindi marunong mag-swim? Kailangan may tuntungan lagi. Kapag ka lumalalim na nasa neck, atras na ako. Kasi wala akong makakapitan. Pagka nandyan ako, malulunod ako. At ang sabi pa niya, "The flood sweeps over me. From neck, it swept him." And I know some of you, some of our brothers and sisters, parang ganun po yung kanilang pagsubok financially, sa health, no? Parang hindi lang umabot ng gang leeg umangat pa. At yung iba sa inyo, yung trabaho ninyo, parang kapag ang trabaho nyo hanggang bukong-bukong lang, parang ang dami mong time na ngumiti. Pero kapag umabot na, parang yung trabaho ko hanggang leeg na, parang, kumusta? May excitement ka bang pumasok bukas? Sa mga estudyante, isang tulog na lang, pasukan na bukas. Okay? At susuungin ulit ang maagang paggising, traffic. Pero may kanya-kanya po tayong mga pagsubok. Ituloy po natin yung sinabi ni David. So, the flood swept him. And then in verse 3, "I am weary with my crying out. My throat is parched. My eyes grow dim with waiting for my God." Pero nakikita natin dyan, may paghihintay po siya sa Panginoon. Waiting for whom? My God. "More in number than the hairs of my head are those who hate me without cause." Marami siyang haters. "Mighty are those who would destroy me, those who attack me with lies. What I did not steal, must I now restore." Ang hirap pa po yung mapagbintangan siya at kailangan niyang mapagbintangan siya ng bagay na hindi niya ginawa. At kailangan niya pang i-restore. Sabi niya ganun, "Oh God, you know my folly, the wrongs I have done are not hidden from you." Mapagpakumbaba si David. Sabi niya, "Lord, may nagawa siya, hindi ito lingid sa'yo. Alam mo, yung mga kasalanan na ginawa ko. Hindi lingid sa inyo ang aking mga kasalanan. Hindi lingid sa inyo ang aking kahangalan. You know my folly." Sabi niya ganon. Let not those who hope in you be put to shame through me, O Lord God of hosts. Let not those who seek you be brought to dishonor through me, O God of Israel. For it is for your sake that I have borne reproach, that dishonor has covered my face. I have become a stranger to my brothers, an alien to my mother's sons. For zeal for your house has consumed me, and the reproaches of those who reproach you have fallen on me. Labis daw yung pagpapahalaga niya sa templo ng Panginoon na mapahamak na siya.
Minsan may mga tinatayuan po tayong katotohanan. Labis na pagpapahalaga sa salita ng Panginoon, sa kabanalan ng Lord, sa katuwiran niya, na napapahamak na po tayo. Ibig sabihin, gumagawa ka ng kabutihan na pwede kang mapahamak. Nagawa po yun ni David. Dumami ang haters niya dahil sa pagpapahalaga niya sa Panginoon. Sabi niya, when I wept and humbled my soul with fasting, it became my reproach. When I made sackcloth my clothing, I became a byword to them. So yung ginagawa niya po na kabutihan ay nakakatanggap pa rin po siya ng hindi maganda. I am the talk of those who sit in the gate, and the drunkards make songs about me. But, let's read verse 13 together. 1, 2, 3, go. But as for me, my prayer is to you, O Lord, at an acceptable time, O God, in the abundance of your steadfast love, answer me in your saving faithfulness. Kahit matindi ang sitwasyon ni David, lumapit siya sa Panginoon, willing siyang maghintay, kahit napapahamak siya sa paggawa ng kabutihan, nanalangin pa rin siya dahil alam niya at kilala niya kung sinong tinatawagan po niya. Pray when life feels overwhelming. Are you overwhelmed sa mga kabataan, pag-aaral? Tapos yung iba kailangan pang magtrabaho habang nag-aaral. Kailangan suportahan ng pamilya habang ikaw ay nag-struggle sa personal life mo, sa mga young professionals, at sa mga businessmen natin, sa mga employed natin. Do you feel overwhelmed today? Pray when life feels overwhelming. Na-experience si David ang matinding pressure, grief, difficulty, pero ang first response niya, hindi panic, prayer. Tell the person next to you, do not panic. Do not panic. Pray. Pray. Hindi panic ang unang response. Pangalawa, pray honestly. Alam ni Lord ang struggles natin, ang mga fears and failures natin. Pero yung pagiging honest natin sa harapan ng Lord, it deepens the relationship with Him. Aminin natin ang kasalanan natin, aminin natin ang kahinaan natin, aminin natin ang pangangailangan po natin. And pray even when following Him is costly. Si David, nalagay sa alanganin ang buhay niya dahil sa pagpapahalaga niya sa Panginoon, sa gawain ng Lord, sa templo niya. May mga tao nga, sobrang nilagay ang alanganin sa paggawa ng kasamaan. Diba? Manatili tayong matatag sa paggawa ng kabutihan at hindi kahangalan. Amen po ba? Amen. And when you suffer for serving the Lord, for doing what is right, pray. The Lord is able to help us. And pray with confidence in God's character. Alam niyo yung memory verse ng 13, sabi niya, O God, in the abundance, sabi niya, at an acceptable time, O God, in the abundance of your steadfast love, answer me in your saving grace. Dumadalangin ako sa inyo, sabi niya, sa inyong itinakdang panahon. Meron takdang panahon para sa iyo. You have that season of harvest. You have that season of rejoicing. You have that season of celebration. You have that season of enjoyment. You have that season of joyful celebration. But you have to wait upon the Lord. Amen? Kung nasa waiting room ka, then keep praying and doing the will of God kahit mailagay sa alanganin ang iyong buhay. May takdang panahon. At sabi niya, sagutin niyo ang dalangin ko ayon sa iyong steadfast love, ayon sa matindi ninyong pagmamahal. Ang character ni Lord, mapagmahal. Amen. Parents, you know so well how to love. Alam natin paano magmahal. Mga lolo't lola, alam niyo po paano magmahal. Mga kabataan, alam niyo rin paano magmahal. Alam niyo nga ba? Sa takdang panahon, okay? Mahalin niyo ang magulang, but you know that the love is a commitment, it is not just an emotion, but you know, God's love, He showed it through Jesus Christ. His sacrifice, and He is willing to answer your prayers. You have to trust Him and wait for Him. Kahit hanggang liig ang iyong pagsubok. Kahit na lagpas ulo ang iyong pagsubok, kaya kang tulungan ng Panginoon. You only need to call on Him and trust Him. Lift your hands and just like David, call on His name. Mahal ka ng Panginoon.
Gusto niyang marinig ang tinig mo. Mahal na mahal ka niya na gusto niyang dalhin mo sa Kanya ang mga dalahin at bigatin mo. Panginoon, thank you. When we feel exhausted, kapag ka merong matinding pagsubok, may persecution, nariyan ka, meron kang supplication. Kapag meron kaming nagawang kasalanan, meron kang kapatawaran. Doon sa mga nakaranas ng hatred, nadamay sa isang gulo, na pagbintangan, nasaktan sa mga nahihirapan ngayon, Lord, sa kanilang struggle, sa kanilang kalusugan at finances. Oh God, You are our compassionate Father. Show them your power. Show them your provision, your wisdom, your direction. Guide them, Lord, and set them free from that deep water na kinalalagyan nila, Panginoon. God, give them a season of celebration and harvest. Salamat, Ama. We can call on your name. Lahat po, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo. Ang future ng aming mga anak, ang mga magbabalik pasukan, ingatan niyo po sila. Ang lahat ng eskwelahan, lahat ng guro, Panginoon, pagpalain niyo po. Bigyan silang lahat ng karunungan at anuman ang pangangailangan pa ng lahat ng aming mga paaralan, Panginoon. We pray, Father, na kayo po, Ama, ay magbigay daan upang matugunan ito. At Lord, yung mga naglilingkod sa aming bayan, patuloy na makita ang pangangailangang ito at ang nararapat sa kanila ay maipagkaloob, O Diyos. Lord, himukin mo sila, Panginoon. And thank you, Lord, for our teachers, our parents, na nariyan lagi upang ang susunod na henerasyon ay maalagaan po namin. Dalangan namin yung problema pagdating sa mababang marka sa pagbabasa, literacy ng aming mga kabataan. We pray, Father, ma-solve ito maayos. Oh God, mag-improve ang skills ng aming mga youth at higit sa lahat, Panginoon, magkaroon sila ng pananampalataya at takot sa inyo. Ibigin nila ang kanilang mga magulang, ang kanilang komunidad at ang aming bayan. And thank you, O God, sa bawat isang mananampalataya na nandito. Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanila sa araw na ito at magpalakas sa lahat ng aming kahinaan at pagpalain kami upang kami ay makapaglingkod din po ng tuloy-tuloy. In Jesus' name we pray. Everyone say, palapan po natin ang Panginoon. You may all be seated. Salamat po, Pastor. And for our tithes and offering, basahin ko po ang Kawikaan, chapter 28, verses 8 to 11, sa Ang Salita ng Diyos version. Sabi po dito, kung yumaman ka sa pamamagitan ng patubuan, ang iyong kayamanan ay mapupunta sa matulungin sa mga nangangailangan. Ang taong hindi sumusunod sa kautusan kahit panalangin niya, ay kasusuklaman ng Diyos. Ang taong inililigaw ang matuwid para magkasala ay mabibiktima ng sarili niyang mga pakana. Ngunit ang taong namumuhay ng matuwid ay tatanggap ng maraming kabutihan. Iniisip ng mayaman na napakarunong na nila, ngunit alam ng taong mahirap na may pangunawa kung anong klaseng tao talaga sila. So a few reminders po about sa ating pagkuha ng yaman. Sabi ko nga sakto to, last Sunday, yun yung naging topic natin sa ating series ng James. At paalala po ulit, so number 1 po, maging matulungin tayo, lalo na sa nangangailangan. Huwag po tayong manamantala. Di ba tinuro din niya nung Sunday. So let's be compassionate. Huwag natin pong kamtin o i-acquire yung wealth natin o yung kayamanan natin in expense of others, 'di ba? Meron tayong kayamanan, pero meron pala tayong inaabuso, meron tayo na nilalamangan, meron tayo na hindi natin sila binibigyan ng nararapat dahil kinukuha natin yung dapat na sa kanila. What do we need to do? We need to be compassionate. Sabi nga po, tatanggap tayo ng maraming kabutihan, ng maraming blessings and favors kung tayo po ay merong puso na matulungin, lalo na po sa mga nangangailangan. So, ano yung gagawin natin para makamta natin yung kayamanan? Maging masunurin po tayo sa ating Panginoon at mamuhay ng matuwid. Sabi niya dito sa
Verse 9, ang taong hindi sumusunod sa kautusan kahit panalangin niya ay kasusuklaman ng Diyos. Ang taong inililigaw ang matuwid para magkasala ay mabibiktima ng sarili niyang mga pakana. Ngunit ang taong namumuhay ng matuwid ay tatanggap ng maraming kabutihan. Do we want favors? Do we want blessings from the Lord and from men? Hindi lang po yan galing sa Panginoon, maging sa mga tao sa paligid natin. Ano po yung susi doon? Marunong po tayong tumulong sa mga nangangailangan at matuto po tayong sumunod sa ating Panginoon. Ano yung measure natin? Ang measure po natin, ang pamantayan natin ay ang salita ng Panginoon. Hindi yung salita ng mga tao sa paligid natin or ano yung standard ng mundong ito. Kasi nga sabi natin, we live in a world that is centered lang po sa self. Ngayon nga po ano bang pinakamahal na phone? iPhone. Diba? Lahat ng yun yung gusto natin. Buti sana kung Japanese po tayo na ang meaning ng I love. Hindi. Di ba? iPhone, lahat ng iPad, lahat ng yun yung mahal. Kasi po, ang tao, mas madalas minamahal din yung sarili lang. So wag po tayong ganun. Lagi nating isipin anong pamantayan ng mundo. Diba? Anong pamantayan naman ng Panginoon? Anong sinasabi ng kanyang salita? Again, matuto po tayong tumulong sa mga nangangailangan. Huwag tayong manamantala at matuto tayong mamuhay ng matuwid. At tutugunin ng ating Panginoon ng ating mga panalangin. At sabi po, maging mapagkumbaba po tayo sa ating Panginoon. Sabi din nung Sunday, let us not be independent from God and dependent on our wealth. Let's be dependent on God. At kung ano man yung natatanggap natin sa Kanya, di ba? Lagi nating tatandaan, Lord, itong mga bagay na to, this is just a blessing from you. Pero hindi ito yung Panginoon ng buhay ko, kundi kayo pa rin yung Panginoon ng buhay ko. Again, lagi po nating tatandaan that we are nothing without the Lord. Sabi nga po, yung Christian, diba? Pag tinanggal natin yung Christ, I-A-N na lang, I am nothing without Christ. So kung wala po ang Panginoon sa buhay natin, wala ang lahat ng bagay na yan. At wala din po tayong magiging tagumpay, wala tayong katahimikan, wala tayong peace of mind, wala tayong joy from within kung wala ang Panginoon. So mamuhay tayo ng matuwid at mangyayari lang po yun kung mamumuhay tayo dependent to our God. So let us all pray. And bago po yan sa atin pong church, we practice our designated giving. The red is for our tithes. That's the 10% of what we receive from the Lord. Matuto po tayong maging faithful. So sabi nga, masunurin sa salita ng Panginoon. Nakalagay sa ating Biblia, let's bring the whole tithe to the storehouse. And our special project po, sa blue envelope naman po iyan. So, yan, nakita natin yung mga improvements sa ating bahay panambahan. Yan po ay bunga ng pagtatapat natin at pagiging generous sa special projects. Our brown is for our building project. Yan po yung pagbabalik pondo natin. Yan. Sa mga pledges po natin, let's fulfill our vows to the Lord. Maging tapat tayo sa pagbibigay. At our white is for our missions fund. So, dyan po nanggagaling yung ating magiging gasto sa outreach program sa mga kids. Ayan. So, let's be generous po sa ating mga offerings and let's be faithful to our tithes. Let's all stand up. And let us pray. Lord, we thank you for today. Salamat, Panginoon, sa salita mo ngayon na ni-remind ulit kami, Panginoon, that we should not gain our wealth in expense of others, Panginoon. But Lord, I pray, Panginoon, na matagpuan mo yung puso namin na handang sumunod lagi sa iyong salita. Na puso na handang tumulong sa mga nangangailangan. Lord, puso, Lord, na handang mamuhay ng matuwid, Panginoon, at hindi, Lord, nananamantala ng iba. I pray, Lord, na ang
puso namin, Panginoon, at ang kamay namin, Lord, ay lagi, Panginoon, to help others because that's what you want. That's the lifestyle na itinuturo mo sa amin, Panginoon. Yun ay maglingkod kami sa iyo at maglingkod kami sa aming kapwa. I pray, Panginoon, na pagpalain mo kami. Lord, ano man yung tinatangkilik namin, Lord, employment, businesses, Panginoon, investment, saan man nanggagaling, Panginoon, ang mga bagay na kumikita kami, Lord, I pray pagpalain mo ito. Pagpalain mo pa kami, Panginoon, upang kami ay maging pagpapala, O God. Lord, let us not have that selfish heart, Lord, but let us be, Lord, selfless dahil yan ang tinuturo mong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, and bless, Lord, everyone, Lord, that's willing to give, and bless the hearts, Panginoon, ng mga faithful servant mo. Salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen. We may all give to the Lord. Thank you. It's good to see every one of you in the house of the Lord. I'd like to give some reminders. Next Sunday is June 14. It's our water baptism weekend. At mamaya po, meron tayong short orientation with our candidates dito po sa aking left side. Kaya sa lahat po ng mga candidates, magkita-kita mamaya dito sa left side. And all small group leaders and assistant facilitators, we have our fellowship. Also, this coming Sunday, June 14, right after the water baptism, let us sharpen one another. So, I'd like to ask that you bring your personal Bible with you next Sunday, a personal Bible, okay, and your packed lunch. So, right after water baptism, we will gather here inside the sanctuary. Okay, let's continue our series on the book of James. Nasa James chapter 5 na po tayo, na pag-aralan natin yung first part nito, entitled, kapag nag-increase ang wealth natin, ano dapat yung gagawin natin. So if you missed that, it is on our social media accounts. And ang next po ay steadfast hearts in uncertain times. Matiisin kahit sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Yan po ang hinihiling po sa atin. At basahin po natin ang ating passage. Ito ay sa chapter 5, verses 7 to 12. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job. And you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. But above all, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or by any other oath, but let your yes be yes and your no be no, so that you may not fall under condemnation. Again, the title of our study is Steadfast Hearts in Uncertain Times. Before we continue, lift up your hands and let's pray. Heavenly Father, we thank you for your living and powerful word. As we study it, open our hearts and our minds to understand your truth. Lord, Holy Spirit, teach us today to be patient in trials, steadfast, Lord, in our sufferings, and to be truthful in our speech. Strengthen us to live faithfully as we await your return, Lord Jesus Christ. Again, Holy Spirit, we ask humbly, give us understanding of your word,
and transform our hearts, our minds, our lives for your glory alone. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Steadfast hearts in uncertain times. Ano ang tinuturo ng James chapter 5 verses 7 to 12 po sa atin? Una, be patient while waiting for God's timing. Kanina, natutunan natin sa Psalm 69, in God's timing. May panahon ang bawat isa sa atin. May panahon na nagbabago po. Ayan, kahit ang mga dahon sa puno naglalagas, sumisibol ulit. Nagkakaroon sila ng bulaklak, may panahon na namumunga. Pag na-harvest po yung bunga, hindi po again kaagad-agad na ito po ay nagbubunga kaagad. Hindi katulad ng mga ilang puno na sa tingin natin, merong mga all year round, pero again, merong timing ang lahat sa Panginoon. And this chapter calls us to be patient. Kaya nga po, kahit yung pag-increase ng wealth natin, hindi ho yan minamadali. Ang minamadali natin, paggawa natin ng kalooban ni Lord. Ang madaliin natin, yung pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? So be patient while waiting. Let's go back to verse 7 to 8. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. Look at that reminder kung hanggang kailan tayo magiging patient. Hanggang kailan daw? Until the coming of the Lord. Hindi po pwedeng, Lord, nagtiyaga na ako, nagtiis kahapon, ngayon hindi na. Ano po? So hanggat may hininga, hanggat may lakas, hanggat hindi kinukuha ni Lord ang ating buhay or hindi tayo umuwi sa Kanya, be patient. At the word patient, it means to be long-tempered. Oh, check our temper. Is it short or long? Mas short po noon. Ngayon, ano na, di ba? Humahaba na ng konti, nadagdagan. May mga ganun po akong kakilala, no, mga kabataan. Ay, ang laki po nung nagbago sa tatay ko. Ayan, sa nanay ko. Isipin niyo po yun, tinetestify nila na ang laki ng pinagbago ng kanilang magulang. Okay? Dati ay short-tempered. Ngayon daw ay shorter. Okay? Long-tempered na. Okay? So, isang kahulugan ng be patient, long-tempered, ano pa? To endure without retaliating. Imagine that. To endure without retaliating. Nakakaya mong magtiis sa isang sitwasyon nang hindi ka nagre-retaliate. Nang hindi ka nakikitaan na ikaw ay lumalaban or nilalabanan mo yung sitwasyon na yun or you hate that. No. And the best example is the Lord Jesus Christ. He endured without retaliation. He endured the cross. He endured the mockery, the mocking, and the flogging. Eh kung pag-usapan natin ang kanyang kakayahan, in a single snap, lahat yun ay mawawala. Pero he endured without retaliating. Nakakatuwa po dahil nag-uulan na. Sino rito yung ang grade mo nung mainit ang panahon, kung bibigyan ka ng grade sa patience, ay naka 95 pataas ka. Dumaan ang mainit na panahon. Pero kahit saan ka magpunta, kahit pawis na pawis ka, andun pa rin yung masaya mong paglilingkod at pagtatrabaho na okay lang ito, ganito talaga ang panahon. Di ba? You endured it without retaliation. Or, ang dami mong nakaaway nung summer. Diba? Dahil nag-short-tempered ka nung mainit ang panahon. So, hindi siya nakabase doon, hindi doon nakasalalay. Amen po ba? Hindi natin sabihin, uy, tag-ulan na, medyo mas malamig na yung panahon. Okay? Mas hahaba na lang patience ko pag mga October to February na ulit, mas malamig doon eh. Diba?
Ganun po yung weather natin. So, hindi po pwedeng nakaakma sa panahon ang ating temper. Are we learning? Amen? Kasi ang patient means you endure without retaliating. Diba? Hindi tayo nananakit habang nagtitiis. Hindi yun ginawa ng Panginoon. Tiniis niya yung sitwasyon habang naghihintay sa glorification ng Lord. Ano pa? To remain calm under provocation. You remain calm. Kahit na ikaw ay may, alam niyo po yung kaya mong mag-retaliate, kaya mong magsalita ng hindi maganda, kaya mong manakit, pero you remain calm. That is being patient. You have the right to express, anger and bitterness, pero you remain calm because you are patient. Patiently waiting. This is active trust in God. Yung be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. It is an active trust. Kaya sabi dito, sino yung example natin sa pagiging patient? Farmers. See how the farmer waits. Ang binanggit dito ni James na example ng patience ay farmers. Sino rito yung nakaranas na maging farmer? Alright. Yung generation na to, iba na yung term. Plantito, plantita. Okay? Sa mga magulang natin na naging farmer po sila, kaya matyaga, matiisin po ang mga farmers. Yung mga farmers sa norte, sa Baguio, saan pa? Nueva Ecija, Pangasinan, at sa iba't iba pong parte ng bansa natin, Visayas to Mindanao, na may mga sakahin, they are examples of being patient. Sabi niya, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it, until it receives the early and late rains. Ano po bang ginagawa ng farmer? They cannot rush the harvest. You cannot rush the harvest. Pag nagtanim ka, hindi mo pwedeng palupaluin yung halaman mo, yung puno mo na mamunga ka na. Wala. You cannot rush it. Ito'y nakasalalay doon sa paghihintay natin ng proseso. So, farmers, they plant. They water what they have planted. They wait for the sun to come out. And then they rest, they sleep. Maghihintay na naman. Habang naghihintay, nagtatanim-tanim ng mga iba pang mga halaman na pwede nilang makain habang hinihintay. For example, yung palay, yung corn, hindi mo yan mamadaliin. And gaano sila katagal maghintay? They wait for a long time bago matikman yung ani, yung bunga. They wait because they acknowledge seasons change. They wait because they really has no other option. Wala silang option kundi maghintay. Ang farmer, wala silang magagawa kundi maghintay. Sa mga magulang, mga anak natin, minadali po ba natin yung paglaki din nila? Di ba? Magkaroon ng baby, hindi natin mamadaliin. Bilisan mo anak para makapagtrabaho ka na, matulungan mo na ako. Bilisan mo lumaki para makapaghugas ka, makatulong ka na maglinis. Di ba? Sana ganun nga eh. Nakakita na po kayo ng yung bakang pinanganak. Ako natutuwa, kahit yung mga pigs, nakakatayo agad. Di ba? Pero may development pa rin yun. Ang tao, ang tagal pinakamatagal daw yata bago maglakad, pero destructive. Or magaling, matalino. What else? They wait because walang mabuting mangyayari kung mag-give up sila. Ang farmer, pag nag-give up, wala namang mabuting mangyayari.
Ganon din po sa buhay Kristiyano. Nagsimula tayong sumampalataya sa Panginoon, wala pong mabuting mangyayari sa atin kung mag-give up tayo. Tell the person next to you, do not give up. Just wait. Be patient, okay? Be calm, right? Do not grumble, do not panic. Manatili, maghintay tayo. May mga inaayos ang Panginoon sa buhay natin, cooperate with Him. Maghintay tayo. So sabi niya dito, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until receives the early and late rains. Alam niyo po yung early rains, pag dumating po sa magsasaka, tuwang-tuwa na sila. Kasi the first rain, it will soften the ground for plowing. Mabubungkal na yung lupa pag dumating na yung first rain. And then, ano pang sabi dito? The late rains, the latter rains. Anong gagawin naman nung susunod na ulan? Ito ay para diligan, yung lumalago, yung mga tumutubo, yung mga lumaki na mga halaman, para madiligan ulit before harvest. Lahat yon hindi mo pwedeng madaliin. At sabihin mo, Lord, itatanim ko to ngayon, pagbungahin mo na kaagad. Alam niyo po, nabuhay tayo dito sa mundong ito na napakaraming bagay na ang pinabilis. Napakarami ang dinisenyo na ginawang mabilis. Everything is designed for speed. Meron ng same-day delivery. Sa mga kinakasal nga, meron pang same-day edit. Alam niyo yung at the end of the wedding, asan na yung video natin? Online banking. Napakadali. Dati alam niyo po, para maghintay kami ng padala, ba sa mga nasa abroad na mga magulang, diba? Hihintayin mo pa yung nakamotor. At yung nakamotor na yun, balot na balot ang mukha. Kahit nagbibilang ng pera sa loob ng bahay ninyo, balot na balot ang mukha na hindi dapat siya makilala. Naranasan niyo po ba yun, yung ganoong paraan? Sino taas ng kamay? Tingnan natin yung mga age natin. See? Hindi mo nga alam kung yung oras ng time ng pagdating niya, nandyan na eh. Biglang, yan na yun. Kasi alam mong, siya lang yung nagmumotor na ganoon sa lugar ninyo. Alright. Ngayon, napakadali po. Pati po yung messaging, pinadali. Pero sa proseso ng Panginoon, we have to wait. Kapag may itinanim ka, for example, mango today, hindi mo hinuhukay yung buto na tinanim mo. You are not impatient. You have to wait for it. Yung meron noon yung elementary kami, pag tatanimin ka, di ba, ng mga buto, munggo, parang naiinip ka. Ano ba? Nasaan na yung sprout? Tapos kakalkalin mo konti. Ang sasabihin ng lola, wag mong kalkalin. Hayaan mo na tumubo siyang kusa. See, you have to wait. You have no option but to wait. Amen po ba? Wag natin kalkalin ng kalkalin yung mga ipinagkatiwala na natin sa Panginoon. Be patient. Sabi niya sa verse 8, you also be patient. Anong gagawin daw natin? The last sentences sa verse 8, establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Establish your heart means to strengthen, stabilize, to make firm. Kaya nga yung ibinaon na buto, para maging firm siya, hindi mo siya inuuga-uga o binubungkal-bungkal. Manatili siya doon. Katulad natin, kung narinig mo ang gospel, na itanim ang iyong pananampalataya sa Panginoon, manatili ka dyan, huwag ka nang magpauga at maghanap-hanap ng iba pang sasambahin. Na dahilan ng kagalakan mo or ng joy mo, ng happiness mo, remain. And to strengthen our faith, for new believers, lalo dun sa mga magpa-public declaration of their faith, you stabilize it, you make it firm
Through the Word of God. The Word of God is our sure foundation. Matibay na pundasyon. Christ is our cornerstone. The Word of God is our solid foundation. Alam niyo, pag hindi solid ang foundation, what will happen? Just like the building in Pampanga, in Angeles, Pampanga, what happened to that? Grabe, no? Ganon po. Ganon ang itsura ng mababaw ang pundasyon. Ganon ang itsura kapag hindi si Kristo at ang salita niya, ang tunay na foundation natin. Kahit gaano kataas, kahit mukhang ang taas at mukhang ang successful natin, it will crumble. Grabe po yung nangyaring iyon. Make sure you have that established hearts. Yan ang requirement pagdating ni Jesus. Establish ang hearts natin, rooted in His Word, submissive to His will. You are stabilized. You are firm. And that's why you need the Word of God every day. You need prayer and His presence every day. Palibhasa, meron po kaming toddler. Kahapon, kausap ko si Irish at saka si Lauren. At ang sabi ko sa kanila, madalas ang praise and worship ko na ngayon ay kids praise. So yung mga songs nila, yun na minsan ang prayer ko. At nung isang araw, na-bless ako sa isang kanta ng mga bata. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. Diba? Because He loves me. Meron pa, my God is so big, is strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. Those are my songs now. Establish your hearts. Pray. Experience His presence every day. Get His Word. Amen. Read God's Word. Do devotions every day. Dahil pagdating ni Jesus, ang requirement, establish yung heart mo. Sabi dito, establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Hindi pwedeng madali tayong bumigay. Sa mga batang atleta, malalakas sila. Kasi nung nakaraan, I said weeks ago, nakasama ko sa badminton, nakakalaro ko si Tinay. Andito na ba si Tinay? Where is Tinay? Ate Tin. Yan. Malakas na siya maglaro. Dati dinadala lang po namin siya sa badminton court. Maliit pa, bata, toddler. Ngayon, kalaban na namin sa badminton. Naging kakampi ko siya. Siyempre, panalo kami. Kung maglaro kami, kala mo, pang championship lagi. Pero naging magkalaban kami. At sabi ko, malakas physically ang mga bata. Pero kapag napapagod, nadi-discourage yan. Tatama rin na, bababa ang confidence at bibigay yan. Nung natalo namin siya, kakampi ko si Teacher Zai. Sabi ko, eto na. Pagod ito. Madi-discourage ito. Malakas pa naman kami tumawa. At alam mo yon, nakaka-discourage yun. Kaya kailangan matibay loob mo. Kasi kapag ang kalaban mo, alam mo yun, ngingiti-ngitian ka pa, tapos I got you, mga ganon. Kailangan malakas ka sa ganon. Pero sabi ko, bata pa. Ito, madi-discourage. Ito, pag tinamad siya, matatalo na siya. Natalo nga namin sila. Kaya alam niyo po, sa mga coaches, ang pinapatibay ng mga coaches sa athletes, hindi lang yung physical nila. Lagi silang pinapalakas ng loob. Kasabay ng training, laging may motivation. Dahil hindi lang panlabas, kundi lalo yung panloob ang palakasin. Kaya sa mga batang atleta, kahit na inaasar-asar ka na, kailangan lakasan mo yung loob mo. Amen? Steadfast. Kailangan patient ka pa rin at steadfast ka pa rin. Matyaga ka pa rin at sa pagtsatsaga mo, tinitibayan mo pa rin yung loob mo. Can I hear amen?
At syempre, iba naman, sa sports naman, may panahon talaga ng pagkapanalo at pagkatalo. But you always discipline yourself to win. You always train to win. Pero kapag dumating yung time na yon, again, you learn more. You train more. Are we learning? Establish your hearts. Mga kabataan, kayo huwag kayong lumayo sa presensya ng Panginoon, yung prayer at yung salita ng Lord. Kasi ang kaaway, alam niya na kapag ikaw ay na-discourage, kapag ikaw ay may foothold sa Kanya, madali Kanyang pahinain. Can I hear amen? Romans 8:25. Kaya ang solution po sa difficult circumstances, to have stronger hearts. Kailangan tumibay yung puso natin. Kailangan maging matiisin at matyaga tayo. Romans 8:25 says, "But if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently." Kung ang inaasahan natin daw ay wala pa, maghintay tayo ng matyaga. May inaasahan ka, wala pa. Parang farmer, may inaasahan siya, wala pa. You don't give up. Because when you give up, it will do you no good. Walang mabuting mangyayari pag nag-give up ka. Sa mga estudyante, pasukan ulit. Di ba? Bago ang lahat. Or karamihan ng gamit mo, bago. Okay lang gumamit ng bag na 5 years na. Kung binili yan ng mahal at matibay. Sapatos mo, maaring ginamit mo last year, karamihan ng gamit mo bago, andun yung motivation mo. Pero, huwag kang mag-give up pagdating ng August, September. Can I hear amen? Magtiyaga at maghintay tayo. Wait for it with patience. Kung wala pa ang inaasahan, maghintay ng may pagtsatsaga. Psalm 27:14. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang dami po nating mga nasa waiting room. You are waiting for your healing. You are waiting for your promotion. You are waiting for a certain breakthrough. You are waiting for your children to grow up at makagraduate lahat. You are waiting for a transformation ng hearts sa pamilya mo. Lahat yun. Habang naghihintay, be strong and let your heart take courage. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Always feed your faith with the Word of God. Walang mabuting mangyayari kung mawawalan tayo ng pag-asa. Amen? I think pwede na. We can go home. Number 2, refuse to grumble against one another. This is a good reminder. Kapag tayo po ay may pagtitiis, matinding pagsubok, ang isa sa pinakamadaling gawin, to grumble against one another. What is grumble or grumbling? Sabi, huwag kayong magsisihan para hindi kayo hatulan ng Diyos. Napakadaling gawin po pag dumaan ka sa matinding pagsubok. Manisi ka ng mga tao in the past or manisi ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi itong taong ito, kasi itong kamag-anak ko, kasi itong anak ko or kasi itong asawa ko, kasi itong pamilya ko. Sino pa? Kasi itong gobyernong ito. Kasi ang dami po nating pwedeng sisihin. Kasi itong brother at sister kong ito. Do not grumble against one another, brother. Sabi niya, to grumble means to groan in frustration. To sigh. S-I-G-H. Hay. Alam niyo po ba yung mga ganun daw natin? Naunawaan ng Panginoon, pero yun, kung yun po ang ibig sabihin ay dahil naaasar ka at naiinis ka na, yan. Pati po yun ay
pinapaalalahanan sa atin to complain inwardly. When people suffer, they often turn on one another. When we suffer, pwedeng mapagsalitaan natin ng hindi maganda ang mga kasamahan natin. Naalala niyo po si Moses? Ako ba? Ako ba ang paghulang ng mga taong itong binigay mo sa akin? Diba? May time na sabi ni Lord, speak to the rock. Anong ginawa ni Moses? Sabi nga ni Amo hampas. Hampas. Tinuro po yon ni Tin sa kanya. Pag nasa badminton, dapat daw, hampas. Hinampas po niyan. Why? Sa dami po ng grumbling. Ano sabi nila? Bakit mo kami dinala dito? Mabuti pa doon sa Ehipto. That's grumbling. Nagsisihan na. Hindi naging patient sa disyerto. Sinisisi, ba't mo kami dinala rito? Dinala mo kami dito para patayin kami. Isipin niyo po yung mga pananalitang ganoon. Pero may pangako ang Panginoon na hindi po nila pinaalala sa isa't isa nung time na yon. Ang iniisip nila, yung kanilang sariling kagustuhan, makakain po sila ng karne, mag-gratify ang desires nila. So sasabihin nila, bakit mo kami dinala rito para patayin? Minsan, kapag nahihirapan po tayo, at may mga nakikita tayong wala, yun ang tendency. We turn to one another. We grumble. Minsan, masasabi natin, bakit kasi ginawa mo pa yun? Sabi mo sa asawa mo, tutuloy tayo. Kasi nakakaranas ka ng hirap at the moment. Pero, nung magandang sitwasyon, hindi mo nasasabi yun. Kaya kailangan natin maging maingat. Kahit mga kabataan. Kasi si mama siya ang nag-enroll sa akin dito. Sabi ko sa kanya, ito yung gusto kong school. Sabi niya, ito daw yung kaya namin. Di ba? Pinagalitan niya pa yung mama, nag-grumble against her mom. Do not grumble against one another. Kung nasa sitwasyon ka na ang tinatawag ay magtiis without retaliation, pagtiisan natin. Huwag natin, kasi pinili-pili mo pa ito Hindi pwedeng pag ang anak natin lumapit sa atin at nanghihingi ng tulong or ng panalangin at hindi natin pwedeng sabihin, pinili mo yung mapangasawa na yan, magdusa ka. Diba, hindi pa pwede pong ganon. Let us do not grumble against one another, but be patient because our Lord is soon coming, sabi ni James. All believers must practice patient endurance to one another. We cannot become grumblers and complainers in our hardship. Meron yung magsasabing, Lord, dahil sa pagsunod ko sa iyo, nahihirapan ako sa buhay ngayon. That's grumbling. Lord, binago-bago mo yung puso ko at buhay ko. Ito ngayon yung sitwasyon ko. No. Ang sitwasyon, ang hinihingi niya, maging patient ka at sumunod sa kalooban niya. Can I hear amen? Kaya nga po, ingatan po natin. Baka dahil nahihirapan lang tayo, nasasabi po natin yung mga kataga or linyang iyon. Kaya maging maingat tayo pag nahihirapan tayo. Can I hear amen? Diba? Maging maingat. Manalangin tayo. Magpalakas po tayo. Ano ang maling nasabi mo nung nahirapan ka? Sige nga po. Ano ang maling nasabi mo nung nahirapan ka? Ayoko na, I quit. Umuwi ka na sa bahay nyo, uuwi na rin ako. O kaya, kunin mo na lang ako, Lord. Mabilis. Alright? Tapos nung kukunin ka na, ay hindi na pala, Lord, wag muna. Di ba? Nahirapan ka lang Okay? Biglang ganon. O kaya, kunin mo na silang lahat, Lord. Nung kinuha ni Lord, ay Lord, wala pala akong kasama. Di ba?
mag-ingat. Do not grumble. Okay? We cannot become, like sabi ko, grumbles and complainers. Huwag gawing dahilan ang suffering or difficulty para manisi po tayo, para manira tayo, maging grumble tayo, grumbler or complaining, turning against one another. When we grumble, nagsisisihan po tayo. At kapag nagsisisihan, we cannot love one another. Bawal lang nag-retreat. Kasi naman si Kuya Luigi, ito pa yung pinili-pili niyang retreat place eh. Do not grumble dahil nahirapan ka konti sa paghahanap. Halimbawa lang si Waze, niligaw ka niya, pinunta ka niya sa roadworks. Tapos sasabihin mo na, naligaw-ligaw tuloy kami. Kasi naman si Kuya Luigi, ang layo-layo pinagdalhan sa amin. Do not grumble. Amen? Maging maingat ka sa iyong sinasabi kapag ikaw ay nahihirapan. Do not allow hardship to make us unloving towards each other. Are we learning? Amen? Kapag nahihirapan tayo, tulad ng mga Israelita, ang laking reminder, maging maingat sa ating sinasabi. Ang sabi niya, so that you may not be judged. Na-judge sila ni Lord nung time na yon. Dahil sa kakagrumble nila, what happened to them? Ayan, pinadalhan sila ng pagkain. Pero marami po ang namatay sa mga Israelita. Sabi niya, behold, the judge is standing at the door. Christ's return should affect how we treat others today. During stressful economic times, families, ang mga pamilya, nagkakaroon ng conflict. Tingnan niyo po, kapag ka nahihirapan financially ang pamilya, maging maingat. Kasi pwedeng doon mag-arise ang conflict dahil magsisihan ang pamilya. Pag may financial pressure, it can cause what? Couples, parents, children, even church members, and co-workers to become critical of one another. At napag-aralan na po natin yung pagkakaroon ng critical spirit. So, hardship is not an excuse for hostility. Pag nahihirapan tayo, again, wag natin gawin yon na dahilan o excuse para magsalita ng hindi maganda at manakit ng iba dahil lang nahihirapan po tayo at the moment. Instead of complaining about each other, believers should what? Anong sabi ng Bible? Encourage one another. Amen? Pag nahihirapan tayo, palakasin natin yung nahihirapan. Kapag tayo po yung nahihirapan, maghanap ka ng mas nahihirapan. Encourage mo yon, and you will be refreshed. Can I hear amen? Tanungin mo, Farah, mas nahihirapan ka ba? Ito ang paghihirap ko ngayon. Halika, magpalakasan tayo. Okay? Sino pa? Sis Babette, nahihirapan ka ba? Ako din, nahihirapan. Tara, magpalakas tayo at manalangin sa isa't isa. Amen? Did we learn something? Ephesians 4:29. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Huwag magsasalita ng masama, kundi yung makakabuti at angkop sa sitwasyon. Ang ganda po nun. Angkop sa sitwasyon, yung ating, yung lumalabas na mga salita sa ating labi. Kapag nakinabang yung nakakarinig, lumalakas po siya. Nagkakaroon ng pag-asa, lumalaban ulit, at tumatayo ng matibay. Stand firm, steadfast. Okay? Na-i-establish natin ang puso ng isang tao. At no corrupting talk out of your mouths. Lalo na pag nahihirapan tayo, naiinitan, dumaraan sa matinding pagsubok. Mag-ingat tayo. Philippians 2:14-15. Do everything without complaining and arguing, so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Gawin ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. Kasama po doon yung panahon na nahihirapan tayo, gumawa pa rin tayo ng hindi nakikipagtalo at nagrereklamo.
kahit nahihirapan. Yes, kahit nahihirapan ka. Tell the person next to you, kahit nahihirapan ka. Kahit pinahihirapan, kahit pinahihirapan ka. Jesus experienced it. Amen. Wow. Parang sabihin natin, Lord, parang ayoko munang lumabas ng kwartong ito. Parang ayoko munang umuwi. Parang gusto ko muna dito sa church. Dahil paglabas ko, kailangan ko nang i-apply ang mga narinig ko. Parang ayaw pa. May ganun ba tayong feeling? Lord, pwedeng dito muna ako para hindi ko muna i-apply. No, there's time for everything. We have to apply all these things that we are learning. Can I hear amen? A big amen. Number 3, follow the example of the prophets and Job. Nako, sasabihin na naman natin, pupunta pa tayo sa example ni Job. Eto na. Parang lahat talaga ng klaseng pagtitiis, kailangan namin na i-apply. Dahil si Job pa ang pag-uusapan. Mga propeta pa ng Panginoon. Sila ang example din po natin ng suffering and patience. Wow. Suffering and patience. Pag pinagsama niyo po yun, parang sa Kristiyano, parang 4-star general ka na or 5-star. Pero hindi po lahat tayo candidates na kailangan gawin po ito anuman ang edad natin. James 5:10-11. As an example of suffering and patience, may pagtsatsaga na sa matinding pagsubok at may pagtitiis pa. Brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. So pag-usapan muna natin the prophets. Yung patient, yung suffering and patience, of course, kanina sabi po natin, patient, you remain calm, you don't retaliate, right? Nagtitiis ka, nagtsatsaga ka, nandun yung pagiging masunurin mo, you don't grumble. Sipin niyo po yun. Encouraging ka pa rin kahit nahihirapan ka. At ang example daw nun, prophets ni Lord at si Job. Naranasan nilang mahirapan, pero nagtiis sila at hindi mo sila nakitaan na nag-reject ng kalooban ng Panginoon. Ginawa pa rin po nila magturo. Ang mga prophets, sino ang mga examples? Jeremiah. Jeremiah, siya po ay example po ng he was mistreated. Pero hindi niya iniwan ang kanyang calling. Nilagay po siya sa prison cell. In Jeremiah 20:32, binaba siya sa dungeon. Kasi nagpo-proclaim siya ng mensahe ng Panginoon. Yet, he persisted in his ministry. Ibig sabihin, hindi siya nagpapigil sa mga nararanasan niya para magpatuloy sa paglilingkod. Elijah, Isaiah, they suffered because they obeyed God. The 12 disciples, the 11 plus Matthias. Is it Mattathias? Yes. Yung pinalit kay Judas, Matthias. And then, sila Barnabas, Paul. Di ba? At lahat ng mga lingkod ng Panginoon, they suffered. At ang pagiging matapat po, hindi nagtatanggal po ng suffering. Let me repeat that. Being faithful does not remove suffering. In fact, faithful people will be tested. There will be suffering. Followers of the Lord Jesus Christ will be tested. There will be suffering. And that's why let us follow the example of the prophets and Job. Now, let's continue. So, nakita po natin, even sila Jeremiah, Isaiah, ginawa ng masama, pero hindi sila nagpapigil. Verse 11, behold, we consider those blessed who remained steadfast.
Mapalad daw ang nagtitiis. Tulad ni Job. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Steadfastness, meaning endurance, perseverance, ano pa? Remaining under a burden without quitting. You remain under a burden without quitting. You don't quit. Sa mga may asawa, kasama niyo ang asawa niyo, praise God. Palapakan natin sila. They don't quit. How many years ng kasal? 25? 35? 45? 45 po ba? Ha? Mama Nena and Papa O? 43, palapakan natin ng Panginoon. Hindi sila nag-quit sa isa't isa. Magkasama pa rin. Namamasyal. Pag Monday, date po nila yan. They go to the mall, they watch a film together, a movie together, nagpapahinga, matutulog. One time nakita namin sila with their friends na mga seniors. Di ba? They continue. Sa mga sinubok ng maraming pagsubok sa buhay, you are still here, worshiping the Lord, praising God. We admire you. Palapakan natin ang Panginoon. Dumaan ang mga iba't ibang pagsubok in the past. 5 years ago, 6 years ago, you're still serving the Lord. Mapalad ang nagtitiis. Mapalad. Pinagpapala, pagpapalain ng Panginoon ang mapagtiis. Matiisin. At yun daw po si Job. Job endured unimaginable loss. Ano ang mga nawala kay Job? Diba? Servants, wealth, health, children, except Mrs. Job. Okay? At alam niyo po, pati yun po, di ba? He endured. Kahit yung time na nahihirapan po siya, ang narinig po niya ay, curse God and die, Mr. Job. From Mrs. Job. Nanatili siya. Sabi niya, tatanggapin lang ba natin ay mabubuti, hindi yung mga pagsubok at yung mga masasamang mangyayari sa buhay? Ba, parang niyang sinasabi, hindi ba natin tatanggapin ang pagsubok? Kung tayo sinusubok, be steadfast. At gusto kong hiramin yung sinabi ni Pastor Chuck Swindoll na lesson sa buhay ni Job. Bilang mga Kristiyano, don't be surprised. Don't be surprised dahil may mga pagsubok na darating. At ang mga trials, sometimes, they don't announce themselves. Di ba? Hindi nila ina-announce. Parating na ako, andyan na ako. Susubukin na kita sa kaliwa, sa kanan. Sa likod naman, sa harap. Di ba? Minsan, surprise! Di ba? And don't be fooled. Sinabi daw ni Mrs. Job yung mga bagay na hindi niya dapat sabihin. Maybe because she was broken also. Kailangan din nating unawain. May mga times na dahil broken ang isang tao, nakakapagsalita siya ng hindi maganda, huwag natin patulan. Pinatulan ba siya ni Job? Divorce na tayo. Magpa-anal na tayo. Hindi sinabi ni Job. Di po ba? Ang sinabi lang niya, tatanggapin ba natin yung mabubuti lang kay Lord? Tatanggapin lang ba natin yon, hindi yung masama at pagsubok? Napakabait at mabuting asawa ni Job. Amen? So unawain natin, because they are, again, ulitin ko, there are people who are broken, nakakapagsalita ng hindi maganda, huwag papatulan.
Huwag pumatol. Ulitin natin. Tell the person next to you, huwag patulan. At kung asawa mo katabi mo, minsan sabihin mo, huwag mo akong patulan. Okay. May mga times lang, I am broken. I need fixing from the Holy Spirit. Okay? I need the Holy Spirit to fix me and the Word of God. Kaya, encourage mo lang ako at ipag-pray. Amen? At yung isang encouragement sa buhay ni Job, don't be disillusioned. From Pastor Chuck. Prepare ourselves for whatever happened in the future. Don't think na lahat ng gusto natin ay ibibigay ni Lord na parang candy. Di ba? Ibubuhos na lang lagi at ilalagay sa kamay natin. Napakaraming times, we need to wait, we need to be patient, and to endure. 2 Corinthians 4:17, tandaan natin, there are trials and there are afflictions na saglit lang. At inihahanda tayo para maging matatag, inihahanda tayo sa gantimpala ng Panginoon. Ang ganda ng pagkakagamit ni Paul dito sa affliction or description niya. For this light momentary affliction. I like that. Yung affliction, hindi siya habang buhay. Hindi siya eternal. Light, momentary. Ito daw po ay small. Sa NLT, small and won't last very long. Our afflictions are small and it won't last very long. Sa Tagalog, yung paghihirap natin sa mundong ito, panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Yun ang term ni Paul. Light, momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. Inihahanda tayo sa gantimpala ng Diyos na mananatili magpakailanman na hindi mapapantayan ng kahit anong bagay sa mundong ito. Kaya kung may pagsubok daw tayo, may pagtitiis, do not retaliate, do not grumble. At para hindi tayo i-judge. Can I hear amen? Wow. And last, number 4. Maintain integrity in your speech. That's our last verse. Kaya kasama po sa mga ating pagtitiis, ang pagiging maingat. Truthful pa rin tayo, may integridad. Maingat na we don't grumble. Mapagsalita po tayo ng discouraging words. At higit lalo, meron pa rin katotohanan ang ating mga sinasabi. But above all, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or by any other oath, but let your yes be yes and your no be no, so that you may not fall under condemnation. Hindi po dinidiscourage dito na tayo'y magkaroon ng oath. Ina-address po dito ni James na kapag tayo po ay nagsalita ng yes, kahit yung simpleng usapan lang na yes, hindi na natin kailangan pang lagyan ng oath daw. Kasi may integridad na tayo sa ating salita. Di ba may tinatawag pong, halimbawa, kapag ikaw ay nanumpa sa isang tungkulin, kailangan mo po to take an oath. Kailangan mo pong, you need to invoke something sacred as a guarantee. Pero dito, pinapakita ni James na ang mga Kristiyano daw, ang mga believers, kapag nakipag-usap, yung simple nating yes sa isang bagay, ay may integridad tayo. So hindi na natin ginagamitan na, I swear, darating ako. I swear to God, darating ako. Hindi mo na daw kailangan gamitan yon ng I swear to God. Okay? I swear, 3:00 nandyan ako. Okay? Hindi mo na yon kailangan gamitan ng oath dahil nga po, meron ng integridad. This passage
it teaches all believers to be trustworthy that their simple word is reliable. Even the simple word, reliable na siya. Katulad noon, anong usapan? Magkita tayo ha, tanghaling tapat sa puno ng mangga, sa baybayin ng dagat, malapit sa tulay. Maghihintay ako doon hanggang magdapit hapon. Yung nag-uusap noon, ganoon lang, wala pong telepono, walang apps. Pero nagkikita ang mga tao noon. Ano po ang meron? Integridad at tiwala sa isa't isa. Kaya yung nag-usap, gagawin ang lahat ng makakaya o magawa para masunod yung napag-usapan. Kasi meron siyang integridad doon. Ano pa? May integridad tayo kahit yung simpleng isinulat natin sa ating social media account, alam natin na yun ay may katotohanan at hindi yun fake news. May integridad. Can I hear amen? Formal letter, simple letter, ano pa? Papasok ka sa business deal na merong oath, responsibilities na merong oath, at papasok ka sa simpleng usapan lang, meron ka doong integridad. Dadalhin ko sa'yo, ano pa? Darating ako, pupunta ako, hindi ako makakapunta, then hindi. Kaya nga po, yes, let your yes be yes and your no be no. Ulitin ko, this passage teaches all believers should be so trustworthy that their simple word is reliable. Hindi kanya iiwanan or hindi kanya bitinin. At kahit sa pag-i-spread ng information, social media, messaging apps, online platforms, there should be honesty and integrity. Can I hear amen? We should be dependable, whether spoken in person, text messages, online, email, kailangan yung sinasabi natin doon, lahat yon ay may honesty and integrity. Amen po? Yes, let your yes be yes and your no be no. Be honest with your brothers and sisters. Let's go to Colossians 3:9. Don't lie to each other, for you have stripped off your old sinful nature and all its wicked deeds. Don't lie to each other. Why? Kasi yung dati daw nating pagkatao at masasamang gawain ay, tinanggal natin, hinubad natin. So pati sa pakikipag-usap natin, simpleng usapan, malalim ang usapan, meron tayong honesty, integrity, and reliability. Can I hear amen? Kapag ganoon po tayo makitungo sa isa't isa, ang ganda po ng relationship. Remember, the book of James, inaayos din niya our relationship towards God and other believers hanggang sa dumating ang Panginoon. Be patient with each other. Do not grumble. No? Let us maintain integrity in our speech. At lagi nating tandaan yung mga examples natin in patient suffering. The prophets, Job, kahit nahihirapan, nagtsatsagat, nagtitiis, naghihintay, we do not grumble, hindi tayo nananakit sa salita at sa gawa. Nagpapatuloy pa rin tayo sa panawagan natin sa Panginoon. For our application, believers, trust God's timing para hindi po tayo magkasala sa ating dealing, sa ating pananalita. Trust God's timing. Be patient. Wait for His timing. Nasa waiting room ka, wait patiently. Strengthen your heart daily through the Word of God. Be rooted in the Word of God. Make Jesus your firm foundation. Refuse complaining
and bitterness. Persevere like the prophets and Job. Alam niyo, kaya i-refuse natin yung complaining, bitter. Magkasama din po yan. At pag yan ang na-develop, lagi na lang tayong may pusong, alam niyo yun, nasasaktan, na nakakapanakit po tayo kapag kaganon. So refuse na magsisihan po tayo. Kapag nahihirapan tayo, bantayan ang ating puso at ang ating labi. Palakasin. Kaya nga po, strengthen your heart daily. And persevere like the prophets and Job. Huwag kang magpapigil sa present suffering, sa present difficulty. Wala pong mabuting mangyayari kung tayo po ay mag-give up. Walang mabuting bunga iyan. And be known for truthfulness. Okay? Let your yes be yes and your no be no. In all your dealings, simple man ng pakikipag-usap, meron tayong truthfulness. Let us all stand and let us worship the Lord before our communion. Holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God, I stay amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. You are enthroned above the heaven, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory. The angels bow before you. Oh, forever you will stand. Your kingdom has no end. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Before we partake of our communion elements, just hold it, okay? Hold it still, even sa ating mga kids. I'd like to go back sa James chapter 5, verse 8. Sabi po dito, you also be patient. Establish your hearts for the coming of the Lord is at hand. Gusto ko mag-focus tayo dun sa the coming of the Lord is at hand. Now, ang Panginoon ay naparito. Dumating siya. Okay? At darating na muli. Yun ang point ni verse 8. Kaya kailangan maging patient tayo. Dumating siya because He is our Savior. He gave His life as a ransom for our sins upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At sabi sa Book of Acts, no other name na makapagliligtas po sa atin. Only the name of Jesus. Okay, sa mga kids, can we spell Jesus? J-E-S-U. That name alone, that powerful name alone, that's the name of our Lord, Jesus, can save us. So, because we believe in Him,
If you want to be saved, you put your faith in Jesus, believe in Him, repent of our sins, and now be patient. Be patient. Establish your heart. Sabi ng James 5:8 sa pinag-aralan natin, for the coming of the Lord is at hand. Habang naghihintay, kailangan nagpapakatibay, nagpapakatatag tayo, nagtitiis, nagtsatsaga, hindi tayo nananakit, hindi tayo nag-grumble, okay? Hindi tayo nagkukwit, nagpapakatibay, nagpapakatatag tayo. Kahit dumaan tayo sa pagsubok, sa mga sitwasyon na hindi magaganda, tayo ay nananatiling matatag sa Kanya. Again, dahil ang requirement when He comes, sabi dito, establish your hearts. Madatnan niya tayo na nagpapatuloy, matatag, matiisin, at matyaga. And the best example natin ng character na to, nabanggit sa chapter na to, farmer, prophets, si Job, but the best example natin lagi is our Lord Jesus Christ. He did not retaliate when He suffered the cross, the flogging, and the mockery for our sins. Nawa, kahit anong ibato sa atin ng mundo, dahil sa ating pagmamahal at pagsunod kay Kristo, hindi rin tayo magre-retaliate at magkikwit. Can I hear amen? Amen. Amen. Hold your bread and repeat this prayer after me. Lord, this bread Lord, this represents your body bread represents your body broken for me. broken You for offered your body to God me. You offered your body to save God me to save me from all unrighteousness, from all unrighteousness, to heal me to heal from me all my from diseases. all my diseases. Because of what you have done, Because of what you have done, I am saved. I am saved. I am healed. I am healed. I am set free. I am set free. You are my Savior, You are my my Savior, God and my King. my God and my King. Amen. Amen. Lord, this cup Lord, this cup represents the new covenant represents the new covenant in your blood. in your blood. You offered your blood to God You offered your blood to God for me, for me, to cleanse me to cleanse me from all sins from all sins that leads to death. that leads to death. Thank you Thank you for washing away my sins. for washing away You my made me sins. pure and holy, You made me pure that and I may holy, serve you, that I may serve the you, living God. the living God. Amen. Amen. Oh, holy God, I say amaze. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God, I say amaze. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Let's close in prayer. Lift your hands to the Lord. Oh, thank you, God, for speaking to us today and for reminding us that you are faithful even when life is difficult. Yes, Lord. Help us to be patient as we wait for your perfect timing. Strengthen our hearts that we may stand firm in every trial. Holy Spirit, guard us from grumbling, complaining, and bitterness. And teach us to encourage one another. Yes, Father. Give us the endurance of the prophets, of Job, and the farmers. Make us people whose words are honest and trustworthy. Yes, Jesus. Lord, sa paghihintay namin sa inyong pagbabalik, help us to live with hope, with faith, and integrity. May our lives bring glory to you and point others to you, Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everyone say,
Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! God bless you po, your small group, your family. Be a blessing.